Ang usaping Spratlys Island sa West Philippine Sea ay napakatagal na nga pinagkakaguluhan. Ang China talaga ang pinangalanang bansa na mortal na kaagaw ng Pilipinas sa mga maliliit na isla ng West Philippine Sea. Pero nitong nagdaang linggo lamang ay may lumabas na balita na may patunay pa na maliban sa paninirahan ng kanilang mga residente sa lugar, ay pupunuin pa nila ito ng militar para tuluyan na itong masali sa kanilang teritoryo. Ano ang bansang ito at ano ang plano nilang gawin sa mga malalaking mga isla sa Spratlys? Matagal na talaga nating alam na ang mga kalapit bansa ng Pilipinas ay nakikipag-agawan talaga sa mga islang kasali pa sa ating teritoryo. Pero hindi lamang palang China ang nagbabalak na magpalawak pa ng kanilang soberanya ngayon sa West Philippine Sea. Maging ang Vietnam ay naghanap na ng kumpanya na magtatayo ng kanilang artificial island sa bahaging ito ng karagatan. Alam naman nating pwede talaga itong mangyari dahil naumpisahan na ito ng China. Umusbong na ang kanilang mga artificial islands sa East China Sea. Ayon sa isang lokal na pamahalaan na nagkaroon ng pagkakataong makausap ang isang source na may hawak na dokumento na magpapatunay sa plano ng Vietnam, may kinontrata na ang kasalukuyang administrasyon ng Vietnam para magtrabaho nito. Ayon sa nasabing source ng nag-leak na documents, ang airport design, ang Construction Consultancy One Member Limited Liability Co. o ADCC ang nilapitan ng gobyerno ng Vietnam para gawin ang plano para sa proyektong ito. Kilala ang kumpanyang ito na isa sa mga pinakamagaling na construction consultation agency para sa mga aviation at airport engineering na mga proyekto. Maliban sa naghahanap ng pulido at pangmalakasang produkto, sinisiguro ng Vietnam na magiging mabilisan ang pagtatrabaho ng proyektong ito. Parang may hinahabol na oras ang Vietnam at tila minamadali umano ang mga islang ito. Ayon sa source, hindi ang buong Spratlys ang patatayuan ng artificial island kundi ang sumusunod lamang, ang Hizon o Pearson Reef, Pigeon o Tennant Reef, ang Mascardo o ang Bark Canada Reef lamang. Siguradong magkakagulo ang lahat kapag inumpisahan na ang konstruksyon ng mga artificial islands dahil hindi lamang ito inaangking teritoryo ng Pilipinas kundi ng China at Taiwan din. Sa katunayan, ang lahat ng mga nabanggit na mga reef ay pasok sa 200-mile Exclusive Economic Zone o EEZ based sa mga dokumento ng bansa natin. Ang nagpalabas ng impormasyong ito ay humingi ng animosity dahil hindi siya umano otorisadong magpalaganap at magsalita tungkol sa proyekto. Lalong-lalo namang hindi niya pwedeng ilabas sa media ang kanyang nalalaman. Pero base sa papeles na ipinakita niya, may malaking potensyal na totohanin nga ng Vietnam ang nasabing plano. Sa ngayon, ang Hizon Reef ay may outpost na ng bansang Vietnam. Simula pa noong 1978 ay nailagay na nila ito dito sa kabila ng pag-angkin ng Pilipinas at ng ibang bansa. Ang Mascardo Reef ay inukupan na din ng Vietnam umpisa noong 1988 at may 3 outposts na din ditong naipatayo noong taong 1987 pa. Pinapatatag ng bansang Vietnam ang kanilang pag-angkin sa teritoryo at palihim nila itong ginagawa para hindi magkaroon ng anumang pagpapatagal o balakid. Maglalagay umano ng command center sa mga nabanggit na lugar at kasama na dito ang mga fortified na mga lagayan ng mga sandatahang pandigma sa bawat isla. May mga weapon storage, traffic trench system at iba pang tactical items na magpapatatag sa mga teritoryo na nabanggit. Kaalam, tulad ng pinangako ko, para matanggap ang 20,000 free ebooks na makakatulong sa iyo, i-check ang link sa description at comment section ng video ito para mag-join sa ating exclusive Facebook group. Planado na ng Vietnamese government ang mga dapat nilang gawin kapag nasimulan na ang proyektong ito. May mga residente nang nakahanda para ipadala sa mga lugar na ito para manirahan na ng permanente dito. Hindi lamang daw ito makakatulong para sa ekonomiya ng pangingisda, kundi isang pamaraan na rin ng pagdepensa sa kanilang teritoryo. Sisiguraduhin umano na may sapat na military presence ang lugar para hindi mapigilan ang kanilang plano. Base sa ipinakita ng mga dokumento ng source, malawakan ang plano ng Vietnamese government sa sinasabi nitong artificial island. Sa Hizon Reef pa lamang ay abot sa 19.5 square kilometers ang magiging proyekto.
samantalang sa Pigeon Reef ay aabot ng 23.4 square kilometers at sa Mascarado Reef naman ay may lawak na 181 square kilometers. Nandoon na din sa mga dokumentong ipinakita ang 34 na mga proyekto na magmimilitarize sa lugar kapag naipatayo na ang mga establishmento. Plano din umano ng Vietnam na gumawa ng 180-meter port sa Sand Cay para doon idaong ang Jeopard 3.9 class frigate, ang kanilang barkong pandigma, kasama na ang mga battle bunkers, gamit pandigma at mga barracks. Aabot umano ng 100 square kilometer ang proyektong daungan sa Sandy Cay kapag natapos na itong maipatayo. Ang sinasabing Sandy Cay ay nasa harap lamang ng kanlurang bahagi ng Pag-asa Island ng West Philippine Sea. Ito ang ikasiyam na pinakamalaking mga isla sa Spratlys Islands na hinahawakan at pinamumunuan ngayon ng Vietnam. Meron pa umanong isa pang daungan na pinapatayo sa Binago Reef na may lawak na 173 acres na pwedeng daungan ng dalawang 3.9 class Jeopard na mga barko. Ang tanong ngayon, bakit ito gagawin ng Vietnamese government gayong may namamagitang negotiation talks na nakabinbin pa ngayon na para matapos ang sigalot sa bahaging ito? Kasali ang Vietnam sa mga Southeast Asian countries na nag-uusap-usap tungkol sa tamang paghahati-hati sa mga isla sa West Philippine Sea. Dahil lahat ng kasali sa usapan ay may kanya-kanyang katunayan na pagmamay-ari nila ang mga isla. Ang pagpirma umano ng Vietnamese government sa Code of Conduct ay nagbibigay sa kanila ng karapatan na mas palawakin ang pag-angkin ng mga teritoryo, kaya nararapat lamang na patunayan ito ng military at civilian airports na may mga kaukulang kondisyon sa ngayon. Kasi ang naudlot ang negosasyon ng mga Southeast Asian countries at ang China tungkol sa COC at inaasahang magpapatuloy ngayong August sa Manila. Kung may katotohanan mang itong inilabas na impormasyon na source ng Manila Times, lumalabas na sinasamantala ng Vietnam ang kawalan ng opsyon ng China na magkompronta dahil sa tensyon ng pagkakaroon ng presensya ng mga Amerikano sa Pilipinas. Habang naiipit ang China dahil hindi sila basta-bastang makasugod sa Taiwan at sakupin ito dahil sa pag-aposte ng Amerika sa katimugan ng Pilipinas, kumikilos naman ang Vietnam para gawing permanente ang kanilang pag-angkin sa mga nasabing isla sa Spratly Islands. Komplikado kasi ang sitwasyon na kinalalagyan ng China at Taiwan. Sa ngayon, matagal nang pinangangambahan ang sinasabing pag-atake ng China sa Taiwan na siyang rason kung bakit panay ang pag-iikot ng mga sakyang panghimpapawid ng mga inchik sa karagatan ng East China Sea. Nagmamanman ang mga ito sa mga pagbabago sa lugar at ayon sa ibang eksperto ay kasali umano ito sa pagpaplano ng China kung paano sasakupin ang lugar. Ang problema nga lamang ay pumayag ang Pilipinas na magtayo ang mga Amerikano ng karagdagang base sa Pilipinas. Hindi kinatutuwa ng CCP ang pagdami ng base ng Amerika sa Pilipinas dahil mas mahihirapan sila kung totoo ang sasakupin nila ang Taiwan. Nagkataon kasi na ang lagusan papunta sa Taiwan ay ang Bashi Channel na nasa harapan mismo ng timog ng Pilipinas. Ito sana ang una sa plano ng China na pagpostehan para maipit ang Taiwan. Ngunit dahil sa pagposte ng mga kano sa Batanes ay naging mahirap ito sa China. Naging mas malapit pa ang kanilang mga malalaking syudad sa radar ng mga Amerikano kung tutusin dahil sa mga naitatag na mga command centers sa mga base na nasa Pilipinas. Dagdag pa dito, kung sakaling mang umatake sila sa Taiwan at piliin ng Amerika na umasiste sa nasabing bansa, napakadali lamang nilang iparating ang mga supply na kakailanganin sa digmaan. May mapagkukunan sila sa Pilipinas at sa kabilang bahagi naman ay ang Japan, na kilalang kalyansa din ng Amerika. Ayon sa mga ekspertong nag-aaral sa mga kilos ng China, matagal na sanang umatake ang hukbo ni Xi Jinping kung hindi lamang sa pagpayag ng kasalukuyang administrasyong Marcos sa pagpasok ng mga Amerikano sa bansa. Ngayong magkakaroon na naman ng karagdagang sakit ng ulo dahil sa ikinilos ng Vietnam, matalinong hakbang kung tutuusin dahil kung wala ang Amerikano sa Pilipinas ngayon ay paniguradong pinaulanan na sila ng bala ng mga militar ng China. Alam naman nating tahasang inaangkin ng China ang Spratlys at ang karagdagang nakapalibot dito. Sino ang makapagsasabi na palalampasin nila ang gagawing hakbang ng Vietnam kung mag-umpisa na ito?
At kung sakali nga may ginagawang pagmamanipula ang Vietnam ngayon na sa mga islang pare-parehong inaangkin ng mga bansa sa Asia habang nakatigil ang negosasyon, mas maigi na rin sigurong humingi ng tulong ang Administrasyong Marcos sa mga Amerikano na ipatigil ang mga proyekto nila habang wala pang pinal na kasunduan ang napipirmahan. Hindi pa naman inumpisan ito pero hindi ito malayong mangyari talaga. Malamang ay alam na ng administrasyon ang balitang ito at may mga hakbang na din na ginagawa para sa pagpigil ng proyekto. Hindi naman natin may kakaila na kulang ang ating bansa ng inisyatibo na magpakita ng ating karapatan sa nasabing lugar. Panaysigaw tayo na atin ang teritoryo pero ilang beses na ding pinapalayas ang mga mangingisdang Pilipino sa karagatan na pasok sa EEZ ng Pilipinas. Marahil ay wala tayong sapat na armas at lakas, pero sa presensya ng isang superpower na kagaya ng Amerika na nasa ating bansa ngayon, hindi siguro masama kung gagamitin natin ang kanilang impluwensya para ipilit ang ating karapatan. Total, nakikinabang naman sila sa kanilang pagpirmi sa ating lugar. Kalam, anong masasabi mo sa ating nakamamahang topic ngayon? Anong masasabi mo sa kilos na ito ng Vietnam sa West Philippine Sea? Antayin kong sagot mo sa comment section. Huwag mong kalimutang i-like ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At siguraduhin na panoorin ang next videos na siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong Kalam na nagsasabing, knowledge has a beginning but no end.